Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Jasper Maldivi Casiliano at ngayong araw na ito ay tatalakayin natin ang tungkol sa mga kasanayang pangwika sa pagtatamo ng kasanayang pang-akademiko. So ayon kay Mangais et al., ang wika ay may mahalagang papel na ginagampanan sa ating lipunan. Ito ang medium na ginagamit sa maayos na paghahatid at pagtanggap ng mensahe na susi sa pagkakaunawaan. Ang wika ay isang yaman na ginagamit ng lahat ng uri ng tao o antas ng tao sa lipunan. Ginagamit ito sa iba't ibang aspeto ng pamumuhay ng tao, panrelihiyon, pang-ekonomiya, pang-edukasyon, pampolitiko at panlipunan. Ito ay nawawala at namamatay kapag walang taong lumilinang o gumagamit ito. Subalit lalo naman itong lumayaman o lumalago kapag mayroong maraming taong gumagamit ito. Ang wika ay ang pagkakakilanlan nating mga Filipino at tayo ay nakikilala dahil sa ating wika. Mayroong 5 makrong kasanayang pangwika. Una ay ang pagkikinig, pangalawa ay ang pagsasalita, pang-tatlo ay ang pagsulat, pang-apat ay ang pagbasa, at pang-5 ay ang panonood. So ano nga ba ang pagkikinig? Ang pagkikinig ay isang kakayahang makilala at maunawaan ang sinasabi ng iba. Ito rin ay isang aktibong prosesong nagbibigay sa individual upang pag-isipan, pagnilay-nilayan at suriin ang kahulugan at kabuluhan ng mga salitang naririnig. Ang pakikinig ay isang nagsasalitang may ganap na kaalaman sa paksa ay mabisa at mabilis na paraan upang makakuha ng impormasyon kaysa tuwirang pagbabasa. Ang pakikinig ay isang proseso sa pagtanggap ng mga mensahe. Ito ay epektibo sa pagkuha ng mga impormasyon. So, may marong mga salik na makakabisa sa mabuting pakikinig. Una ay ang oras. May mga taong nagtatakda ng oras sa pakikinig. May mga oras na ayaw nating makinig o tayo ay nagugutom. 'Di ba halimbawa, 'di ba kapag tayo ay wala sa mood, ay ayaw nating makinig, parang hindi natin natatanggap yung mga salitang mga sinasabi ng mga ating kausap. Then minsan naman kapag parang may mga topic tayo or mga usapan tayo na nakaka-catch ng ating attention, 'di ba? Aktibo tayo nakikinig. So nakasalalay lang talaga 'yan sa oras. Pangalawa ay daluyan. Maipapahatid natin ang mga mensahe sa iba't ibang paraan. Maaari hatinig, internet, fax, at iba pa. Ngunit hangga't maaari, mas mabisa pa rin ang personal na paghahatid ng mensahe. Kaya sa panahon ng pandemya, 'di ba ginagamit natin ang social media upang makipag-ugnayan sa ating mga kakilala. Ginagamit natin ito para mapanatili ang ating mga interaction sa ibang tao. Kasi 'di ba hindi tayo nakakalabas ng bahay kaya mas binabuti na lang natin na gumamit ng social media upang makipag-ugnayan pa rin, manatili pa rin yung interaction natin sa ibang tao, lalo na sa mahal natin sa buhay. Pero mas mabisa pa rin kasi yun kapag nakikipag-usap tayo sa personal kasi nakikita natin kung anong reaksyon niya or mas naiintindihan natin yung mga gusto niya ding sabihin o mga tugon niya sa ating mga sinasabi. Pangatlo ay ang gulang. Piliin ang mga salita o paksang ipapararating sa kausap ayon sa kanyang gulang. Baka hindi makuha ng mensahe ng matanda sa bata o mensahe ng bata sa matanda. So ang gulang mas importante importante kasi napiliin natin kung anong gulang kasi mayroon kasing mga usapan na dapat sa matanda lang at mayroon ding mga usapan na para lang sa mga bata. Ganon. Na kasi pagkapag-usapang matatanda, 'di ba, mga matured 'yon, kaya ang makakaintindi lang nun mga bata, ay mga matatanda, sorry. Kasi kapag 'yun ang ginamit nating usapan sa mga bata, maaaring hindi nila maintindihan kasi nga wala pa silang alam dun. Pang-apat ay ang kasarian. May mga mensaheng nababagay lamang sa mga babae at mayroon namang lamang sa mga lalaki. 'Di ba kapag tayong mga babae may usapan tayo na pang-babae lang, yung mga mayroon tayong mga salitang ginagamit na tayong mga kababaihan lamang ang nakakaintindi at ganoon din naman sa mga lalaki na mayroon silang mga usapan din o mga salitang ginagamit na 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 sa mga lalaki lang. Kasi kapag ikaw ay lalaki tapos nakipag-usap ka sa mga babae tapos yung mga ginamit mong mga salita o mga usapan ay panglalaki lang, 'di ba? Parang hindi appropriate, yung hindi maintindihan agad ng babae kasi nga, hala, parang misinterpret niya kaya yun ang magiging dahilan ng hindi pagkakaintindihan. So,
panghuli ay ang kailangan. Malagang isa lang alang kalinlangan ng kausap upang maiwasan ang di pagkakaunawaan. So kapag tayo ay nakikipag-usap, dapat tukma ang mga salitang ating ginagamit at maayos tayo makipag-usap sa iba upang mas maintindihan at maunawaan kaagad nila ang nais nating iparating para hindi magresulta sa hindi pagkakaintindihan. So, yun ang mga salik upang makakabisa sa ating mabuting pakikinig. So, ang pangalawang makrong kasanayan ay iuulat ng aking kasamahan. A few moments later. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Joshua Enriquez. So ngayon, ang itatalakay ko ang pangalawa at pangatlong makrong kasanayan ng pangwika. Ang pangalawa ay pagsasalita. Ang pagsasalita ang pangunahing paraan upang mapanatili ang pakikipag-ugnayan at pakikipagkaisa ng mga tao. Ito ay magsisilbing daan upang ang mga guro at mag-aaral ay magkaunawaan tungo sa pagtahak sa landas ng tagumpay. Sa anumang larangan ng buhay, ito'y daan sa walang humpay ng panayam, pag-unawa, at pagsulong ng iba't ibang tao sa paglabas ng kinabibilangan. May dalawang kasanayan sa pagsasalita. Una, mga kasanayang di formal at pangalawa, mga formal na kasanayan. Ang kasanayang di formal ay may 5 uri. Una, pakikipag-usap. Pangalawa, pagpapakilala sa sarili sa ibang tao. Pangatlo, pakikipag-usap sa telepono. Pang-apat, pagbibigay ng reaksyon at panoto. Pang-lima, pagbibigay komento. Ang pakikipag-usap ay nagkakaroon ng palitan ng kaisipan, damdamin, at pagpapalagayan ng loob ng mga taong sangkot sa usapan. Ito rin ay nakakatulong upang magkaroon ng kakayahang umunawa, bumuo ng mga palagay o hinuha sa kahulugan ng kilos ng kausap. Ang pangalawa ay pagpapakilala sa sarili sa ibang tao. Ito ay pagpapakilala sa isang tao upang makapagpalagay ang loob. Ang pangatlo naman ay pakikipag-usap sa telepono. Nangangahulugang nagkakaroon ng palitan ng impormasyon at karanasan gamit ang telepono. Ang pang-apat ay pagbibigay reaksyon at panoto. Ito ay isang paraang malinaw, simple at tiyak na madaling maunawaan. Nakakatulong ang mga senyas, oras, mapa, pananda at larawan upang maisagawa ang wasto at tama ang isang bagay. Napapadali at napapagaan ang isang gawain kapag marunong tayong sumunod sa panoto at direksyon. Ang panglima at panghuling kasanayang informal ay pagbibigay komento. Kadalasang nangyayari ito pagkatapos manood ng pelikula o di kaya ay pagkatapos makinig ng isang talakayan, seminar, lecture, forum at iba pa. Ang formal na kasanayan ay may 5 ring uri. Una, masining na pagkukwento. Pangalawa, pakikipagpanayam. Pangatlo, pangkatang talakayan. Pang-apat, balagtasan. At ang huli, pagtatalumpati. Ang unang uri ng formal na kasanayan ay masining na pagkukwento. Ito ay pagkukwento sa malikaing paraan. Ang pangalawa naman ay pakikipagpanayam o pangangalugad ng isang impormasyon ay isang paraan ng pagkuha ng impormasyon o kabatiran ng harap-harapan. May 4 na uri ito. Isahan o individual na pakikipagpanayam. Pangalawa, pangkatang pakikipagpanayam. Pangtatlo, tiyakan o ditiyak na pakikipagpanayam. Panghuli, masaklaw na pakikipagpanayam. Ang pangatlo naman ay pangkatang talakayan. Ito ay kinabibilangan ng maliit na pangkat ng tao upang sama-samang lutasin ang napapanahong suliranin o usapan. Ito rin ay nagpapalitan ng mga opinyon o kuro-kuro tungkol sa paksang pinag-uusapan. 4 naman ay balagtasan o batituan. Ito ay uri ng pagtatalo sa dalawang magkaibang panig ukol sa isang paksa. Ang panghuli naman ay pagtatalumpati. Ito ay maituturing na isang uri ng sining. Dito makikita ang katatasan o kahusayan ng tagapagsalita sa paghihikayat
upang paniwalaan ang kanyang pangangatwiran sa isang paksang tinalakay. Ang pangatlo naman ay pagbasa. Ang pagbasa ay isa sa mahalagang bahagi ng pakikipagtalasasan na kahanay ng pagsasalita, pakikinig at pagsulat. Ang pagbasa ay isang makabuluhang paraan ng pagkilala, pagkuha ng mga ideya, at pagbibigay kahulugan sa mga simbolong nakalimbag. Ito ay isa sa mga susing nagbubukas ng damdamin, kaalaman, at kaisipang nailikom ng tao. Ang ikaapat na makrong kasanayang pangwika ay ang pagsulat. Ang pagsulat ay ang pagsasatitik ng kaisipan, damdamin, opinyon o koro-koro sa maayos at kapaki-pakinabang na paraan. Ayon kay Tumangon, ang pagsulat ay isang paraan ng pagpapahayag ng pag-iisip at damdamin ng isang tao sa pamamagitan ng mga simbolo ng mga tunog ng salita. Dagdag pa rito ay ang pagsulat ay ekspresyon ng pagpagalaw ng isipan at emosyon ng tao. Ang mga bagay na hindi kayang sabihin pasalita ay ginagawa sa paraang pasulat. Maaring sumulat ng pansarili o personal, kasabay ng pag-unlad ng sariling ideya tungkol sa sarili at karanasan. Ang ilang mga halimbawa ng pagsusulat ng pagsasatitik ng isipan, damdamin, opinyon o koro-koro sa maayos at kapaki-pakinabang na paraan ay akademikong pagsusuri, panayam, blog, talumpati at sanaysay. Ang huling makrong kasanayang pangwika ay ang panunood. Ito ay proseso ng pagmamasid ng manonood sa palabas, video recording at iba pang visual media upang magkaroon ng pag-unawa sa mensahe o ideya na nais iparating nito. Isang punimang di maitatawag na lundayan ng modernong paraan ng pag-aalam ng impormasyon. Sa ngayon na umusbong na ang teknolohiya o tayo ay nasa modernong panahon na ay hindi na lamang sapat sa kakopyahan at pagbasa at pagsulat ang makukuha ng malalim na impormasyon, kundi sa panonood ng palabas. Mas madami ng maunawaan at maintindihan ng lahat ang mensahe o ideya na nais iparating ng storya. Ang panunood ng balita ay halimbawa ng pagkakaroon ng pag-unawa sa mensahe o ideya na nais iparating ito. Ang panunood ng balita ay isang mahusay na halimbawa ng paraan ng pag-uunawa sa mga mensahe o ideya na nais iparating nito. Ito ay isang paraan ng pag-aalamin ng mga pangyayari sa lipunan, politika, ekonomiya at iba pa mga aspeto ng buhay, at nagbibigay din sa mga tao na maging up-to-date sa mga kaganapan sa mundo.